Atin pong pag-aralan ang topic na ito kapag hindi mo alam na may problema ka. May tanong po ako. Ano ang mas mapanganib? Ang sakit na alam mong mayroon ka o ang sakit na hindi mo alam na mayroon ka? Karamihan sa atin ay sasabihing mas mapanganib ang sakit na hindi mo alam. Dahil kapag alam mong may sakit ka, hahanap ka ng lunas. Magpapagamot ka. Mag-iingat ka. Ngunit kung iniisip mong maayos ka, kahit hindi naman, wala kang gagawing pagbabago. At ayon kay Jesus, may isang espiritual na sakit na ganito. Hindi po ito problema ng mga ateista. Hindi ito problema ng mga taong walang relihiyon. Hindi ito problema ng mga taong nasa labas ng iglesia. Ito ay problema ng mga taong nasa loob ng iglesia. At yon ang mensahe niya sa Laodicea. Ang pangunahing talata po natin na paghuhugutan nito ay ang Apokalipsis 3:17. Sabi, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa mga bagay, at hindi nangangailangan ng anuman. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Napansin ba nyo? Hindi sinabi ni Jesus na nagsisinungaling sila. Ang problema nila ay mas malalim. Hindi nila alam ang kanilang tunay na kalagayan. At iyan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng Laodicea. Unang punto, ang pinakamalaking problema ng Laodicea ay hindi ang kanilang kasalanan. Nakakagulat to. Kapag binasa mo ang mensahe sa ibang iglesia sa Apokalipsis, makikita mo ang mga maling aral, imoralidad at pag-uusig. Ngunit sa Laodicea, iba ang problema. Ang problema ay pagiging kontento. Pakiramdam nila ay maayos na sila. Pakiramdam nila ay wala na silang kailangan. Pakiramdam nila ay espiritual silang mayaman. Ngunit iba ang nakikita ni Jesus. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa paglago ay hindi ang kahinaan, kundi ang pag-aakalang wala ka ng kahinaan. Hindi ang kasalanan na inaamin, kundi ang kasalanang hindi mo nakikita. Hindi ang taong umiiyak sa altar, kundi ang taong kumbinsidong wala na siyang kailangang baguhin. Pangalawang punto, posibleng tama ang iyong doktrina, ngunit malamig ang iyong puso. Mga kapatid, napakahalaga nito para sa atin. Ang Laodicea ay hindi inakusahan ng maling doktrina. Hindi sila tinawag na mga pagano. Hindi sila sinabihang tumalikod sa pananampalataya. Ang problema nila ay ang kanilang relasyon kay Kristo. Sila ay maligamgam. Hindi malamig, hindi mainit. Maligamgam. Posibleng dumadalo tayo sa pagsamba. Nag-aaral tayo ng leksyon. Alam natin ang propesiya. Naiintindihan natin ang Sabat. Alam natin ang mga katotohanan ng Biblia. Ngunit ang tanong,
Mahal pa ba natin si Jesus gaya ng dati? Dahil posible na lumago ang ating kaalaman habang lumalamig ang ating puso. Pangatlong punto, ang solusyon ay hindi higit na kaalaman. Kapag may problema tayo, madalas iniisip natin na kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Ngunit pansinin ang sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabi, mag-aral pa kayo. Hindi niya sinabi, dagdagan nyo ang inyong kaalaman. Sinabi niya, bumili kayo sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Ang ginto ay sumasagisag sa pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang puting damit ay sumasagisag sa katuwiran ni Kristo. Ang gamot sa mata ay sumasagisag sa gawain ng banal na espiritu upang makita natin ang ating tunay na kalagayan. Sa madaling salita, ang sagot sa problema ng Laodicea ay hindi mas maraming impormasyon. Ang sagot ay mas malalim na karanasan kay Jesus. Pang-apat na punto, ang pinakamasakit na larawan sa buong mensahe. Narito marahil ang pinakamasakit na bahagi. Sinasabi sa Apokalipsis 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Napansin ba ninyo? Si Jesus ay nasa labas. Hindi siya nasa loob ng iglesia. Nasa labas siya at kumakatok. Hindi siya umaalis. Hindi siya sumusuko. Hindi siya nagagalit. Patuloy siyang kumakatok. Mga kapatid, napakaganda ng pag-ibig ni Kristo. Kahit ang iglesia na kanyang sinaway ng husto ay siya ring iglesia na kanyang pinakamatinding inanyayahan. Hindi sinabi ni Jesus, tapos na ako sa inyo. Sa halip ay sinabi niya, papasukin ninyo ako. Panglimang punto, ang pinakamagandang balita sa mensahe ng Laodicea. Maraming tao ang natatakot sa mensahe ng Laodicea, ngunit ang totoo, ito ay mensahe ng pag-asa. Bakit? Dahil ang tanging iglesia na walang papuri mula kay Jesus ay siya ring iglesia na binigyan niya ng pinakadakilang paanyaya. Sinasabi sa Apokalipsis 3:21, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng karapatang makaupong kasama ko sa aking trono. Isipin ninyo yun, ang iglesyang pinakamay problema ay binigyan ng isa sa pinakamagandang pangako. Mga kapatid, naniniwala tayo na ang Laodicea ay kumakatawan sa iglesia sa huling panahon. Ngunit, kung gayon, nangangahulugan din na ito na ang pangakong ay para sa atin. Hindi tayo tinatawag ni Jesus upang mawalan ng pag-asa. Tinatawag niya tayo upang magising. Tinatawag niya tayo upang magsisi. Tinatawag niya tayo upang lumapit sa Kanya. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, may isang tanong na nais kong iwan sa inyo ngayon. Kung susulat si Jesus ng liham sa iyong buhay ngayon, ano ang makikita niya na hindi mo nakikita? Mayroon bang bahagi ng iyong puso na unti-unting lumalamig? Mayroon bang bahagi ng iyong buhay na naging kampante? Mayroon bang pinto na matagal nang kinakatok ni Jesus ngunit hindi mo pa binubuksan?
Dahil ang pinakamapanganib na kalagayan ay hindi ang pagiging makasalanan. Ang pinakamapanganib na kalagayan ay ang isipin mong wala ka nang kailangang baguhin. Ngunit narito ang mabuting balita. Habang narinig mo pa ang kanyang tinig, kumakatok pa rin siya. Habang may pagkakataon pa, bukas pa rin ang pinto. At habang kumakatok pa si Jesus, may pag-asa pa. Kaya ngayong araw, huwag lamang nating pag-aralan ang mensahe sa Laodicea. Buksan natin ang ating puso sa may akda ng mensahe. Sapagkat ang tunay na lunas sa Laodicea ay hindi isang programa, hindi isang sermon, hindi isang doktrina. Ang tunay na lunas sa Laodicea ay si Jesus mismo.